mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para magbigay ng opinion or reaction dito po sa DSWD. Ako po ay humahanga sa DSWD na yun, nandyan po yung pagtulong, pag-aksyon po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Pero po, ito po ay opinion ko. Yung tungkol kay Daddy Frankie, na nandyan po talagang pagtulong sa ating mga kababayan na walang hinihinging kapalit. Nalungkot lang po ako dahil pinagbawalan lang po na si Daddy Frankie sumagip ng mga kababayan natin na dadaling niya po sa shelter. Nalulungkot lang po ako dahil po sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie na pinagbabawalan na kagaya na po kay Junjun at kay GR, saan po mapupunta? Bahay ampunan po. Di ba po? Dahil kukunin sila ng DSWD. Alam niyo po mga kapatid, opinion ko to. Siguro naman po sa mga DSWD na gustong kunin ang mga tinutulungan ni Daddy Frankie. Like Kuya Junjun, Kuya JR, Kuya Oliver, nakakalungkot po. Like Bandam. Si Bandam po parang isip bata. Wala siyang kakayahan mamuhay mag-isa, di niya alam kung saan siya pupunta. At alam natin po ang kalagayan ni Bandam. No? Baka na naman po yan, pagdating ng araw magpalaboy-laboy, hindi niya alam dahil ayaw niya daw po pumunta ng bahay ampunan. Naawa po ako sa kanya yung sinabi na mangungupahan daw siya at si Daddy Frankie ang magbabayad. Yung isip bata, naisip niya po yun ganun. Bakit po kailangan po natin kunin si JR, si Junjun, Bandam, like Oliver? Bakit hindi na lang po natin ayaang kay Daddy Frankie? Hindi abusado si Daddy Frankie. Alam natin na maganda ang kalagayan nila dyan sa shelter. May nag-aalaga, si Yaya Pili, at yung mga kasamahan ni Kuya Oliver, ni Daddy Frankie, sorry po. Nalulungkot po ako na kailangan po humantong sa ganito. Before po na si Oliver, kung nauuna, simulaan natin pong napanood kung paano po rinescue ng Team Daddy Frankie po si Kuya Oliver. 20 years na nakakulong. Walang DSWD na nakialam. Walang DSWD nagbigay ng pagkain. Ngayon po, gumaling ang Oliver sa pangangalaga ng Team Daddy Frankie. Nasaan po yung konsensya nyo? Na basta-basta nyo na lang po pagbabawalan si Daddy Frankie patirahin sa shelter po ang mga taong, ang mga kababayan natin na re-rescue niya po sa lansangan. Gaya ni Kuya Junjun, Kuya JR, nasaan po kayo na DSWD na hindi niyo po nakita sila? Ngayon po na natulungan at napagaling ni Daddy Frankie, doon po kayo papasok. Para ano? Alam niyo po, mga taga DSWD, dapat tayo matuwa.
Dahil yung hindi po naabot ng tulong o nakikita po ng gobyerno natin, yun po ay nakikita po ng isang Daddy Frankie po, ng kanyang mga team. Di ba po? Dapat nga po kayo maging masaya. Dahil may Daddy Frankie nakikipagtulungan po sa gobyerno. Hindi naman po kayo pinakikialaman ni Daddy Frankie. Walang na sino man nangungutya sa inyong mga taga-DSWD na kayo dapat po ang sumusuyod sa ating mga kababayan na maghanap na karapat dapat ninyong tulungan. Pero ang isang Daddy Frankie at ang kanyang grupo, araw-araw po silang naglalakad para lang po makahanap ng matutulungan. No po? Marami na po silang natulungan. Ate Nida, Ate Tintin, at yung iba pa po na mga tinulungan na nakabalik na po sa kanilang bahay. Like Ate Charmin, ngayon po ay ayos na pong kausap. Lalong-lalo na po si Ate Nida. Alam natin kung paano po siya nagwawala. Pero po sa ngayon, napakaayos niya na. Masayahin pong kausap si Ate Nida. Like Kuya Oliver, 20 years na nakakulong. Sa kanyo pipuntahan ang pamilya na talaga pong mayroon ng pagbabago. Ang laki ng pagbabago. Simula noon nung tayo'y nakilala natin po si Oliver. Talaga pong punong-puno ng dumi ang katawan ni Kuya Oliver. Yung buhok, ang haba na, ang tigas-tigas na para ng siniminto ang buhok. Ngayon, saka kayo may concern sa taong gumaling na. Sana wag nyo naman pong higpitan o pagbawalan si Daddy Frankie dahil wala naman siyang ginagawang hindi mabuti sa kapwa natin. Di ba? Yan dyan, nagtutulong-tulong para lang po mapabuti yung mga tinutulungan po niya. Di ba? Si Kuya Junjun po, nalulungkot siya. Si GR, nalulungkot siya na mawawala siya sa poder ni Daddy Frankie. Nasaan po ba ang awa nyo? Nasaan po yung awa nyo po na kukunin nyo sila sa pangangalaga ni Daddy Frankie? Lalo na po kay Bandam. Sa palagay nyo po ba ang mga kapatid ni Oliver may kakayahan mag-alaga? Dahil noon pa man, mga kapatid, nakita natin kung ano po yung kalagayan ni Oliver. 20 years, ni minsan, sa isang buwan mapaliguan man lang, bihisan, hindi nagawa. Ngayon pa kaya, na nakikita natin yung responsibilidad bilang isang kapatid. Hindi ko nakita kay Ansing. Maniniwala po kayo na maaalagaan po ni Ansing si Oliver? Hindi ko nga nakita na Daddy Frankie. Kung ano ang kakainin namin, kakainin ng kapatid ko. Never ko po yan narinig kay Ansing. No? Parang takot sila ng responsibilidad kay Oliver. Dahil alam ko po, sa isang kapatid, kung may pagmamahal at pagmamalasakit, sana noon hindi ganun ang kalagayan ni Oliver. Ano po? Ito po yung pagmulat sa mga DSWD na talagang nagbabawal na kay Daddy Frankie na alagaan. Una sa poder ni Daddy Frankie ang mga kanyang mga tinutulungan like Oliver, Bandam, Kuya Junjun, Kuya JR. Ano kaya
ang pakiramdam nyo na tinuring na isang pamilya ang gaya nila. Daddy Frankie po ay nakikipagtulungan lang po yan sa inyo. Sa inyo pong mga taga-DSWD, malaking tulong po si Daddy Frankie sa inyo. Kaya sana naman po, huwag nyo na pong pagbawalan dahil nakakaawa po ang mga kagaya po nila Bandam, ni Kuya Junjun at Kuya GR na walang pamilya. Wala ni sino man na nagkiklaim na pamilya nila si Kuya Junjun at Kuya GR. Bandam, magpapalaboy-laboy lang po yan pagdating ng araw na wala na sa poder ni Daddy Frankie. Ano po? Kaya sana po mga taga-gobyerno, wag naman ninyo pong pagbawalan si Daddy Frankie tumulong po sa ating mga kababayan. Malaking tulong po sa inyo si Daddy Frankie. Hindi naman po kayo siguro naman maaapektuhan dahil hindi naman po sila nakikialam po sa gobyerno. Di ba po? Sana lang po masaya na rin kayo dahil yung hindi nyo po nakikita na aabot ng tulong, iyon po ay natutulungan po ni Daddy Frankie. Yun na lang po. Kaya tayo po ay saludo po sa isang Daddy Frankie at sa team nila dahil po totoo silang tumutulong sa kagaya po ng mga nandyan sa shelter na talaga pong inaalagaan nila. No? Isipin na lang natin po mga kapatid. Vice Mayor ng Pangasinan Malasiki. Irinikomenda po si Teacher Mary Jane. Di ba po? May katungkulan po ang nag-recommend kay Daddy Frankie. Dahil po alam nila yung tiwala na mapapagaling ni Daddy Frankie. Yun na lang po mga kapatid, mga taga-DSWD. Doon na lang natin po tingnan kung bakit ipinagkatiwala ng Vice Mayor ng Pangasinan si Teacher Mary Jane po. Dahil kung hindi po sila nagtitiwala kay Daddy Frankie, hindi po yan irerekomenda po ng kagalang-galang natin pong Vice Mayor. Yan lang po. Maraming salamat po. Sana po pag-isipan niyong mabuti na ang Daddy Frankie nakakatulong po sa ating gobyerno. Tulungan lang po. Huwag po nating gigipitin ang isang nakakatulong. Sa Team Daddy Frankie, I'm so proud. Daddy Frankie, nag-iisa kang tunay na bayani ng ating mga kababayan. Maraming salamat. Please support po Daddy Frankie at sa team nila. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay tayong mga Pilipino na nagtutulungan po sa ating mga kababayan. Pagtulong lang po ang hinahangad natin. Mabuhay sa inyong lahat. At sa mga viewers na nagmamahal po kay Daddy Frankie at kay Malu de los Santos. Please subscribe Malu de los Santos po at Daddy Frankie at sa team niya nila. Sa team ni Daddy Frankie at si Aling Rochelle po. Maraming salamat at sa team namin. Team Daddy Frankie, nandiyan po si Miss Bopel, Ballpoint Man at iba pa po. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye. We love you so much.